Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon, no? At nandito po muli tayo upang makapagbigay papuri sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon at iningatan niya po tayo. At nakarating po tayo ng ligtas dito sa ating panambahan. Ah, sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, nais ko po sanang may basahin sa inyong Bible verse. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. Sabi po sa Lucas chapter 10, verse 7, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang upa. At sa Galatia chapter 6, verse 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi ng mabubuting bagay sa nagtuturo sa kanya. Mga kapatid, paalala ito na ang bawat paglilingkod natin sa Panginoon ay may kabuluhan. Amen po. Wala siyang nakakalimutang mabuting gawa. Lahat ng ating ginagawa para sa Kanya ay may gantimpala. Kaya ngayong araw, buksan natin ang ating puso sa pasasalamat at papuri dahil patuloy siyang tapat at mabuti sa ating lahat. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Maaari po ba tayong tumayo? Let us pray and let us bow our head. Yes, Lord. Dakilang Diyos, Ama naming tapat. Salamat po sa araw na ito. Andito po muli kami, mga anak mo, upang magpapurihan ka at sambahin ka, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito. Ikaw ang manguna, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso at isipan upang buong puso kami makapagpuri sa iyo. Panginoon, patawad po sa mga aming pagkakasala. At Panginoon, even sa maliliit at hindi namin sinasadya, patawad po, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita. Itago mo po siya sa inyong likuran at ikaw ang manguna, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Hallelujah. At dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo nabubuhay, kaya tayo nandito upang magpuri sa ating Panginoon. At kaya tayo nandito dahil sa biyaya ng Diyos at sa grasya po ng ating Panginoon. Amen. Kaya po tayo umawit na may galak at pasasalamat. Tapat ka nga
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at pabuburihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at pabuburihan ka. Pabuburihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakamit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Minsan pa. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakamit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sabi nga po sa inawit natin kanina, dahil sa grasya at biyaya ng ating Diyos, kaya tayo nabubuhay. Amen po? At hindi nagkulang ang ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Amen po? Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, O God. Sadyang hindi ka nagkulang, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Sa anumang aspeto, Panginoon, Lord God. Lagi ka nandiyan, Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
papurihan, sasambahin, Lord God. Lord, itinataas namin ang ngalan mo, O God. Sa aming mga buhay, Panginoon, Ikaw ang Diyos. Hallelujah, Lord God. Pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa. O Panginoon, pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sayang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso ko, O Panginoon, pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, sayang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, ako'y likha, sayang para sa'yo, lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo, O Panginoon, pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, Lord God. Sa umaga ito, Lord God, napapurihan ka namin, Panginoon, Lord. Lord, Panginoon, ay patuloy mong guide, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Mula, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, ay tumuloy mo ito sa aming mga puso at isipan, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang samot na lang namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Praise. Amen. Praise God po. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Diyos na buhay? Ayan. Amen. Sige po, tayo po ay dadako ngayon sa pasasalamat sa ating Panginoon. Sa ginawa niya pong kabutihan sa ating buhay sa mga nagdaang araw at nagdaang linggo. Amen po. Grabe ang katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino pong nais ang maunang magpasalamat sa ginawang kabutihan ng Diyos sa Kanya? Amen po. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise God. May mga bisita tayo na bago sa ating mga paningin. Purihin ang Diyos. Amen. Nais ko lang pong ibalik ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Sa mga nagdaang araw na kami ay dumanas ng pighati, kalungkutan, ay nandyan pa rin ang Panginoon na patuloy kaming inaliw. Sa mga nagdaang araw na dumanas ng sakit, aking mga anak, si Brother Mon, ako, medyo inuubo pa. Nandiyan ang ating great healer. At tayo ay pinagaling. Amen. Tara, salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na nagpadama ng pakikiramay sa amin na kahit umuulan, purihin ang Diyos at walang nagkasakit sa kanila. Inaalala ko yon, kaya pinag-pray ko, Lord, wag mo po silang pababayaan dahil napakabuti ng mga puso ng mga taong ito. Salamat po sa ating mahal na pastor na patuloy na nananalangin pag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Salamat din dahil ang aking mga pinsan ay nagsibalik na sa kanilang mga tahanan. Ngunit patuloy pa rin po ako nag-i-encourage sa kanila na nasa depression kasi sila lahat. Kaya salamat sa Diyos at sana nung gabing yon ay naintindihan nila at naunawaan nila na ang lahat ang buhay ay hiram lang sa Diyos. Nasa takdang panahon ay ating ibabalik. Na sana naunawaan din nila na dapat pinaghahandaan ang pagbabalik natin sa Panginoon. Muli, Sisi, CJ family, thank you so much. God bless us all. All glory to God. Amen po, no? Salamat po, Tita Au, sa buhay nyo. At patuloy po na lumakad po tayo sa Panginoon kahit na may mga pagsubok tayo. At yun nga po, no, napakasarap po sa piling ng Panginoon kasi tayo po na nakakakilala sa Panginoon, kapag meron po tayong pinagdadaanan ng mga pagsubok, alam natin na merong gagawin ng Diyos sa buhay natin at hindi tayo yung bang kakainin ng mga kalungkutan. Amen. Sino pa pong nais magpasalamat sa ating Diyos? Ha? Ay. Sige po. May nais pa po ba? Alam ko po na may ginawa pong kabutihan ng ating Diyos sa inyong buhay. Kaya marapat po na atin po itong i-share at ipahayag kung gaano kabuti ang Panginoon. Sige po. Back to me. Thank you po. Oh, ayun po, dati po, pangarap ko lang mag-worship leader. Dati po sa www.com. Ngayon po, naranasan ko, ang hirap po pala. Ayun, salamat po sa Lord sa courage niya na binigay. Ayun, kahapon po talaga ay napaiyak na po ako. Buti lang wala po si Maria, nasa rin ako. Ayun po, thank you po Lord, kay Lord sa mga biyaya niya. Good morning po, Tita C. Ayun, sa pag-iingat niya po kay Darren. At ayun po na mabagal na po ata yung takbo. Thank you po kay Lord. At nasaya po ako dahil sa mga Bible study ay nagagamit po kami ng Panginoon. At nakakasama ko po, hindi ko po akalain sila Arjo, sila Pastor Junel, nakakasama ko, sila, kayo po lahat na, ayan, mga kahayo po kami. Dahil dati po nandun lang po kami sa Bambang sa may tabi ng iglesia.
andun lang po talaga yung Bible study namin. Pero salamat po sa Lord dahil, ayun nga po, tayo po yung mga buhay na instrumento ng ating Panginoon. Ayun po. Ayun na po. Thank you, Lord. Ayan. Thank you po, Sister Eunice. Ayan nga po, tunay po na hindi natin malalaman kung ano yung panawagan sa atin ng ating Panginoon kung hindi natin susubukan. Ayan. No. Sige po. Maging ako po, magpapasalamat ako sa Lord kasi ayan, lagi kami iniingatan ng Lord sa mga Bible study namin. Nakakarating kami sa walang kasi hindi naman tayo tinawag ng Lord na magaling tayo. 'Di ba? Even yung mga apostol dati, sila Moises, sila hindi naman sila magaling agad. 'Di ba yung iba nga doon, mangingisda, yung iba nga doon na tinawag ng Lord, maniningil ng buwis, 'di ba? Hindi sila perfect na natagpuan sila ng Lord, pero sa biyaya ng Panginoon, natagpuan niya tayo at hindi niya tayo hinayaan na ganun na lang tayo. Kaya patuloy po tayo na lumakad sa kabutihan ng Panginoon at ipagkatiwala po natin. No? Sige po, amen po, praise God. Sadyang napakabuti ng ating Diyos. Kaya naman po sa umagang ito, hayaan natin na ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Magkaroon nawa tayo ng puso na handang isapamuhay ang salita ng Diyos, na dadalhin ang Praise. Praise. Binilisan nyo naman, kinakabahan pa ako eh. Dapat tinagalan-tagalan nyo eh. Talaga. Umuusot pastor yung notebook. Oh, mga atras. Sige po, tayo po ay dumako na po sa ating banal sa salita ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na tunay po na napakabuti po niya sa aking buhay, sa patuloy na pag-iingat at gabay niya sa akin sa araw-araw. Ano po? At salamat din po sa mga kapatiran po na patuloy na nagbibigay sa akin ng patuloy na kalakasan na espiritual. Ayun po, sa mga pagtuturo po ng mga salita ng Diyos, yung online po, yung Bible School, ako po ay patuloy na papasalamat na patuloy na lumalago po. Ayun po. Sa umagang pong ito, patuloy po na nagpapasalamat na ako po ay ginagamit po ng Panginoon sa paghahayag po ng mabuting balita po sa umagang ito. Isa pong pribilehiyo po na ako po ay bahagi po ng yung pananalita sa umagang po ito. Ano po? So ngayon po, tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos sa umagang po ito. Amen. So ngayon po tayo ang ating pong pag-aaral po natin ngayon sa umagang ito ay sa chapter 9 na po natin pag-aaralan po sa ating ngayon po. Ano po? Sa ngayon po, muli kong po natin balikan po ay yung
yung pag-aaral po natin ng nakaraan po mula chapter 1 mula sa hanggang chapter 8. Ano po sabi po ron? Ang church po ng Corinto ay 1 Corinthians chapter 1 hanggang 8. So ang church po ng Corinto noon ay bagamat may maunlad, pero ito po ay puno po ng mga problema. Puno po ng problema. So, meron po kasing mga sa Corinto po noon, sa chapter 1, may mga nakakaroon po ng pagkakababahagi. Ano po? Sa loob po ng church. Kaya po, sinasabi po doon na meron pong mga apostol na dito po kay Apolos, sumusunod. Kay Apolos, sumusunod po kay Pablo, may sumusunod kay Juan. Pero, sinasabi po doon, pinaalala po ni Pablo na ang isa lang naman ang ating pinaglilingkuran. Ano po? Isa lang po na atin ang sinasampalatayanan, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. Ayan po. Tapos, meron po mga nangyayari po doon na meron pong nagmamalaki, no, sa karunungan ng sanlibutan. May nagmamalaki na sila po ay marunong. Sapagkat sa mga church po ng Corinto, marami pong matatalino. Talagang minsan mayroon pong maabot po sa mga debate. No? Sa mga sila po talaga ay ang church po ng Corinto, talaga puno po talaga yun. Maunlad sila kasi mga matatalino po silang mga tulad po ng mga Hudyo. Ano po? Pero pinaalala po rin po niya na magkaiba po ang karunungan ng Diyos kaysa po sa karunungan ng sanlibutan. Kaya po ang dapat po sa bilang lingkod ng Diyos, tayo po ay dapat maglingkod bilang isang magiging mababang loob po. Amen? Tapos meron po din po, pinaalala po rin po doon, na pinulungan po din ni Pablo na ang kasalanang moral. Ano po? Yung mga kawalan po ng disiplina sa iglesia. Tinuruan po ni Pablo ang mga mananampalataya na umiwas po sa mga immoralidad. Takasan po ang immoralidad. At doon tinuturo din, rin po sa chapter 6, pinaliwanag din po doon na wag po natin dalhin sa hukuman ang mga kapwa nating Kristiyano. Kasi po, tayo po ay, ang ating katawan po ay templo ng Diyos. Amen? Dapat pa tayong ay gamitin po ang ating katawan sa kabanalan. Amen po? Nagbigay po ng tagubilin po rin si Pablo sa pag-aasawa at sa walang asawa. Ang bawat isa po ay dapat po na dapat manatili po sa kalagayan na ibinigay ng Diyos at mamuhay na may katapatan sa Kanya. Yan po. Tinuruan po ni Pablo ang mga mananampalataya na maging maingat po, no po, sa last week po na pinag-aralan po na tinuro po ni Brother Ariel na mag-ingat po sa kalayaan na kung ano po ang ating ay hinahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ingatan po natin ang pagkain kung ito po ay makakapag-tisod sa ating mahihina pa sa pananampalataya. So ngayon po, tayo po ay sa chapter 9 po ng ating pag-aaralan ngayon. Nandito na po tayo po.
malapit na po tayo sa tapos na po yung ating ah, unang Korinto. Amen po. Tapos, may mga, sa chapter 9 po kasi ang situation po doon kasi may merong po doon po mga na kung may question na pumupuna sa pagka-apostol ni Pablo. Pero po, kasi meron po doon na nag-aalanlangan sa kanyang pagiging apostol. Sapagkat, dahil daw po siya ay hindi daw po si Pablo kasama po doon sa, hindi po daw po siyang kasama po doon sa 12 na pinili ng Diyos sa Galilea. Amen. May sinasabi rin po doon na nagsasabi sa kay Pablo na wala rin po daw siyang asawa. Wala rin siyang pamilya. Pero ang ibang mga apostol meron pong asawa, katulad po nila Pedro. Ayun po. Meron din nagsasabi na siya po ay hindi po tumatanggap ng anumang mga tulong pinansyal. Mula po sa mga taga-iglesia. Kaya po, ang iniisip po nila na paano po kayo naging apostol si Pablo kung hindi naman siya tumatanggap ng mga tulong pinansyal sa iglesia. Amen po. Kaya po dito, isa-isa po niya po inilatag ang kanyang pagiging apostol, sa kanyang pagtatanggol, maging karapatan bilang apostol at karapatang suportahan ng iglesia. Ngunit, ipinakita po ni Apostol Pablo na hindi niya ito ginamit. Hindi niya po ito ginamit upang hindi maging hadlang sa Ebanghelyo. Amen? So, ngayon po, ang ating pag-aaralan po ngayon, ito po ay pinamagatan ko na ang karapatan at ang pagiging ang karapatan at ang patotoo ng bilang apostol. Amen? Una pong punto po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang katunayan ni Pablo ng pagiging apostol. Ngayon po, ang ating pag-aaralan mula sa chapter 1 hanggang verse 7. Ngayon po, tayo po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 9, verse 1 to 7. Basahin po natin. Verse 1. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus ng ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon?
At gayon din ni Pedro, kami lang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Verse 7, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay kang mabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Na patuloy na lagi mo ginagawa, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Lord, salamat po sa araw na ito na kung saan kami po ay dinako mo, Panginoon, sa payong panabahan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na gumabay sa aming Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang gumabay, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang iyong pong lingkod, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Itago mo lang po ang sa likuran, sa ganun ikaw po ang siyang makita, Panginoon. Lord, Lord, i-anoint po ang bawat isa, Panginoon. Ano man, Lord, yung mga hindi ko nabanggit, Panginoon, ikaw na po, Lord, ang magpaunawa sa kanila, Panginoon. Lord, salamat po. Pagpalain po niyo pong lingkod at ang mga kapatid namin dito sa iyong panabahan, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa tulong at gabay ng banal ng Espiritu. Sa tanging pangalan mo lamang na si Kristo. Amen. Amen po. Ngayon po meron tayong 3 puto ng ating pag-aaralan. Ang katunayan ni Pablo ng pagiging apostol. Ang una po ng ating pag-aaral, ang principle ng katunayan ni Pablo ng pagiging apostol. Sabi po dito, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako malaya? Ano po sinasabi dito na hindi ba ako malaya na tinatalong ni Pablo? Si Pablo, sinabi po ni Pablo na hindi ba ako malaya? Sinasabi niya, lahat po tayo, nakipag-isa na kay Kristo, tayo po ay malaya na. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ang kautusan ng kasalanan. Amen po? So, basahin po natin po dito sa Romans chapter 8, verse 2. Basahin ko po. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen po. Malinaw po, sinasabi po na tayo po ay pinalaya ng Diyos dahil po sa ating pakikipag-isa natin kay Kristo. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Lahat po tayo na tumanggap kay Kristo, tayo po ay pinalaya ng Diyos. Tayo po ay pinalaya na po ng Diyos. Sinasabi po dito sa Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikipag natin kay Kristo, tayo po ay pinalaya. Ayan po, tayo po ay pinalaya na po ng Diyos. Ano man ang ating Grego man tayo o Hudyo o Hintil man tayo, sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, tayo po ay malaya na. Diba? Sabi po na sino man ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bago ng nilalang. So, sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan po. Kaya po tayo po ay pinalaya na po tayo.
ah, ang bawat isa na sino man ang tumanggap kay Kristo. Amen. Sinasabi po rin po sa Galatians chapter 5 verse 13. Sinasabi po doon, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa. Ayan po. Sinabi po dito na tayo po ay tinawag ng Diyos para maging malaya. Pero wag po natin gagamitin ito sa mga sa kapakanan natin sa sarili natin. Kundi po tayo po ay maglingkod sa isa't isa sa pag-ibig. Amen. Ngayon po, last week po, na pinag-aralan po natin last week na sinasabi po doon, ni Brother Ariel na napag-aralan, doon po sa may 1 Corinthians chapter 8, no, yung kalayaan na hinahandog sa mga Diyos-Diyosan. Isa pong halimbawa yun, dito po sa may chapter 8, basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 8, verse 9. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin. Kung hindi tayo kumain ng ganung pagkain at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. So, sa verse 9, ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina sa kanyang paniniwala. Kung ikaw na may sapat na kaalaman, kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan, at makita ka ng kapatid na mahina ang budhi, hindi kaya siya mabuyong kumain yun, at yun kahit inihahandog sa Diyos-Diyosan. Dahil sa ilang kalamong kaalaman, ay mapapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. Amen? Dito po sa chapter 9, sinasabi po rito na tayo po ay mag-ingat sa paggamit ng kalayaan ng pagkain na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi po doon, ang mga Diyos-Diyosan, ang sinasabi po doon, kung ikaw na may sapat na kaalaman na kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan, upang ang paggamit ng kalayaan na magiging dahilan ng kapatid mong mahina sa pananampalataya ay madapa o magkasala, mas mabuti po nating isuko ang ating karapatan, ang kalayaan. Kundi sa pagkain na natilisod ang ating kapatid, hindi na po tayo kakain ng karne. Amen? Kung tayo po ang dahilan ng pagkatisod ng kapatid natin sa pananampalataya, hindi na po tayo kakain ng karne. Di po? Kaya, gamitin po natin ang ating kalayaan sa mga kung tayo po ang magiging sanhi ng ating pagkakasala. Amen? Kaya po dapat, sa bawat desisyon po natin, lagi po natin isipin na kung tayo po ay makakatulong sa makakalago sa pananampalataya, o kung tayo po ay makakatisod sa kapatid natin. Yung po ang halimbawa po ni Pablo,
doon po sa sa Galatian po, sa 5:13. Tayo po ay mag-ingat sa kalayaan. Kung tayo po ay dahilan ng ating pagkakatisod na mahina pa sa pananampalataya. Amen po. Pero tayo po ay binigyan ng halimbawa ni Pablo. Yung po ang sinasabi po na sa Galatians chapter 5 verse 13. Wag nating gamitin ang kalayaan upang masunod ang ating hilig na laman. Tayo po ay maglingkod sa isa't isa sa diwa at pag-ibig. Yun po ang sinasabi ni Pablo na ang kalayaan ay dapat gamitin natin para makapaglingkod sa iba. Yun po ang sinasabi po sa Galatians chapter 5 verse 13. Pero po tayo po ay binigyan tayo ng halimbawa ni Pablo ng tamang paggamit po ng kalayaan. Dito po sinasabi po dito sa 1 Corinto chapter 9 verse 19. Basahin po natin. Sabi po dito, malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ako ay makapagligtas ng kahit ilan man lamang. So si Pablo po ay bagamat po siya ay alipin, pero nagpaalipin po siya sa iba. Wala siyang anuman obligasyon o anuman mga kultura, batas ng tao. Tayo ay kumain ng sa mga Diyos-Diyosa na hinahandog. Ngunit pinili po niya na maglingkod sa lahat, maging sa mga Hudyo man o hintil, o mahihina man sa pananampalataya. Ayan po. Katulad po ng halimbawa, meron po ang kakilala po na pastor. Meron po ang kilalang pastor na bagamat po siya ay kasi po umuwi po siya, pinagpalit niya yung karangyaan galing sa abroad. Pero dumating siya dito, pinili niya po na maglingkod sa iba. Pinaglingkod sa iba. Tayo po, kahit na hating gabi, o umaga na, nagtuturo po siya upang kami po ay mailapit lang po sa Panginoon. Tayo po ay, ano man yung mga kinakain namin, yun po rin ang kinakain namin. Kung ano yun po yung kahit kape lang, iinom, kape lang, ayos na yan. Amen? Kung anong pong inahain doon, ayun po yung kinakain namin. Nakibagay po siya upang kami po ay mailapit lang po sa Panginoon. Amen po? Tayo po, katulad po ng
Halimbawa po, si Brother Ed, dinala po sa ibang tribo. Sa ibang tribo. Tapos po, hindi niya naman alam kung ano yung mga kultura doon. Siya po ay ano man ang kakainin niya, kakainin rin niya po niya. Ano man ang mga inihain, kakainin din niya. Kung ano yung mga pananamit niya, ganun din ang idadamitin niya. Kaya po, doon po nakibagay po siya sa mga sa iba. Kaya kalaunan na tinatanong niya, at tinatanong na, bakit mo ginagawa? Bakit mo ginagawa ito? Sabi po ron na ni Brother Ariel na ginagawa ko ito para kayo po ay makapaglingkod sa Diyos na siya ang nagbigay ng buhay sa inyo. Amen? Yun po ang isang halimbawa po na tayo po ay makibagay po tayo. Kung tayo po ay, sa palagay natin, tayo po ay makakatisod sa kapatid natin. Makibagay po tayo. Hindi natin alam yung mga isip ng tao. Minsan, kasi nga po, mahihina po pa sila sa pananampalataya. Kahit hindi po sa pagkain. Tayo po dito, siyempre, meron po tayong hindi natin nasasabi, pero hindi maganda. Pero alam mo na hindi naman yun alam na nakasakit ka. Pero yun, malamang sa malamang, yun, hindi na aatin yun. Hindi na aatin yun ng church. Kasi, nasaktan mo siya eh. Ayun po. Isa rin pong halimbawa yun, na tayo po dapat mag-ingat po sa ating tayo po ay malaya, tayo po ay mag-ingat. Ano po? Si Kristo, bagamat nasa inyo siyang Diyos, hindi niya siya na pumilit manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus pinatunayan niya, bagkus nanatili siyang nagpakababa siya. Amen? Naging siyang, bagamat siya Diyos, hindi siya naman natiling maging kapantay ng Diyos. Bagkus, nanatili siyang magpakababa po siya. So, tayo po ay, ginawa niyo po yun ni Jesus. So, same application rin po na ginawa po ni Pablo. Na si Pablo ay ginawa rin po yun ni Jesus. Isang halimbawa po si Jesus na dapat po tayo magpakababa. Kahit ano man yung level ng ating mayaman yan o mahirap. Makisabay po tayo o makiayon. Amen po? Si Jesus po ay naparito hindi upang maglingkod. Naparito hindi upang paglingkuran, kundi po maglingkod. Ialay ang kanyang buhay sa ipatutubos ng marami. Ito po sa Mateo 20:28. Amen? So ang punto po, ang kalayaan po sa paglilingkod ay hindi po para po sa sarili natin. Para sa kapakanan po ng iba. Amen? Sabi po rito sa verse 1, hindi ba ako ang apostol? Ito po ay bahagi po ng pagtatanggol po ni Pablo sa kanyang sarili, sa kanyang mga kumi-question sa kanya, sumisira sa kanya bilang apostol. Kaya po, sino po si Pablo? Si Pablo po ay isa pong dating si Saulo, isang Hudyo
pinanganak sa Tarso, sa lalawagin ng Cilicia. Mabuti basahin po natin sa Gawa chapter 22, verse 3. Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso, lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem, ang aking guro ay si Gamaliel, at ang buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos, tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Ito po ay bahagi ni Pablo na pagtatanggol sa kanyang sarili kung ma-question sa kanya. Sabi po doon sa verse 2a, meron doon hindi naniniwala sa kanya bilang pagka-apostol. Sabi po doon, meron po kasing mga huwad na apostol na sumisira sa kanyang mga kredibilidad. Sumisira sa kanyang, kasi hindi raw po siya, mahina po siya na apostol. Mahina po raw siya. Paano siyang masasabi na apostol? Basahin po natin sa 2 Korinto, chapter 11. Verse 13. Sabi po dito, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay magkukunwari anghel sa liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Amen? Dito po sa 2 Korinto rin, sa chapter 10, verse 10. Sinasabi sa ilan na ang mga sulat ko lamang ang sabi doon sabi po ron, na sinasabi na ilan sa mga sulat ko lamang matapang. Ngunit kapag kaharap na ay mahina at mga salita ay walang kwenta. So sinasabi po doon na si Pablo po daw ay magaling lang po sa sulat, sabi nila, na sumisira sa kanya. Sabi daw, mahina rin po siya sa salita. Hindi rin po siya magaling baga magsalita. Hindi katulad po ni Apollos, na talagang matalas po talaga magsalita. Yun po ang sumisira sa kanya bilang apostol. Sabi po rito, sa verse 1, hindi ba't nakita ko si Jesus ng ating Panginoon? Sabi po niya na si Jesus ang Panginoon, si Jesus ng ating Panginoon ay nakita ko. Kaya, patunay na ako po ay tunay na apostol. Sabi po doon, chapter 9, sa Gawa chapter 9, verse 3, verse 6. Ito po ang mababasa po natin. Gawa chapter 9, verse 3. Noong si Pablo po ay nagpakita sa kanya, doon po sa Damasco, sinabi po doon sa verse 3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa, at narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig.
tugon ng tinig niya. Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Dito po, pinakita po dito na si Pablo po ay isang tunay na apostol. Sa kanyang pagkatawag bilang apostol at personal niya pong na-encounter si Pablo na siya po ay tinawag ng Diyos at isinugo. After noon po ay pagkatapos niyang tinawag ng Panginoon, siya po ay hinirang ni Jesus. Doon po sa Galatians chapter 1, verse 1. Ganito po, mababasa po natin. Basahin po natin sa Galatians chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo na hinirang ng apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesus, ni Jesucristo, at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Dito po, ang kanyang pagiging apostol ay hindi po galing sa tao, kundi po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pagtawag po, ang kapangyarihan ni Jesucristo na ang Diyos Ama. Kaya po, ganun na lang po kalakasan loob niya na ipahayag ang mabuting balita. Kasi po, siya po ay ang nag-ordain po sa kanya si Jesucristo. Kaya may tiwala siya sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Kaya po ganun po ang kalakas po ni Pablo na magpahayag ng salita ng Diyos. Siya po ay pinangaral niya ang mabuting balita. Tapos po, ano po yung nag-ordain po siya? Siya po ay dati pong taga-usig ng mga Kristiyano. Siya po ay nagbalik loob sa kanya yung nagsimula siyang nangarap tungkol sa kay Jesus bilang anak ng Diyos. Nagsimula po siya nang siya tinawag, kaya hindi niya pwede na lahat po tayo na tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, hindi po pwede na tayo po ay hindi po magbabahagi ng salita ng Diyos. Lahat po tayo dito, kaya po hindi po aksidente na nandito po lang po tayo sa church. Tayo po ay lahat ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Katulad po ni Pablo. Si Pablo po ay tinawag ng Diyos, pinili niya, at wala na siyang atubili na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Pinangaral niya sa mga sinagoga. Nagsimula po siya sa sinagoga. Dito babasahin po natin sa Gawa chapter 9, verse 20. Basahin po natin sa Gawa chapter 9, verse 20. Pagkatapos po niya na tawagin ng Diyos, doon po sa Damasco, ipinangalan niya agad ang mabuting balita. Dito po sa verse 20, at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Amen? Tayo po ay tinawag ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos.
Pinatunayan niya sa mga Hudyo sa pamamagitan ng kasulatan na si Jesus ang tunay na Mesyas. Si Pablo po ay nangaral po ng salita ng Diyos. Marami po siyang karanasan, panganib, gutom, pagod. Ang lahat po ng yan ay pinagdaanan po niya. Alang-alang po sa mabuting balita. Basahin po natin sa 2 Korinto chapter 11, verse 23. Kalawang Korinto, chapter 11, verse 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsang pinagbabato, 3 beses kung naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa manghuwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalaban. Bukod sa lahat na ito ay araw-araw akong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Dito po, ipinagtatanggol ni Pablo ang kanyang sarili bilang apostol. Hindi po sinasabi na mayabang, kundi po yan ay sa pamamagitan ng paghihirap na tiniis niya para kay Kristo. Si Pablo po ay tunay na lingkod ni Kristo. Patunay niya po ang dami ng paghihirap niya ng kanyang tiniis. Sa lahat po ng kanyang dinanas sa panganib, sa mga gutom, uhaw, pagod, higit sa lahat, sa kanyang pagmamalasakit sa iglesia sa araw-araw. So, pinapakita po ni Pablo ang tunay na apostol at lingkod ni Kristo ay nakikilala po ay nakikilala hindi sa karangalan, kundi po sa pagtitiis at sa sakripisyo at malasakit niya sa gawain ng Panginoon. Amen. Sabi po sa verse 1, hindi ba kayo bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ito po ay paalala ni Pablo sa Korinto na sila po ang ebidensya ng kanyang ministeryo sa kaligtasan ng paglago sa pananampalataya ay bunga ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang pagka-apostol sa pamamagitan ng anumang posisyon o ang papurisan anumang tao, sino man ang kanyang mupuri sa kanya, dahil sa bunga ng kanyang gawain ay nakikita po sa binago po ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang lahat po ng ito po ay bunga ng kanyang paglilingkod sa Kanya. Dinanas niya po ang lahat po ng kanyang, dinanas po lahat ng mga sakripisyo, alang-alang po sa mabuting balita. At naging matagumpay po si Pablo sa kanyang ministeryo sa bunga ng paggawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang lingkod
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dito po sa Romans chapter 15, verse 18. Basahin po natin sa Roma chapter 15, verse 18. Ang sabi po dito, wala akong pinapangasang ipagmamalaki, kundi ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga himala at kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Patunay lang po na si Pablo po ay tunay na apostol, sapagkat sila po ang bunga ng kanyang paglilingkod, ang mga taga-Korinto, na yung mga sumampalataya sa kanya. Si Pablo po ay hindi po nagmamalaki sa ginawa niya, sa sarili niya. Kundi po, pinagmamalaki lang po niya ang ginawa po ni Kristo sa pamamagitan niya. Ang lahat po ng ito ay ginawa niya po ito alang-alang po sa Panginoon. Basahin po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 7. Sabi po dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatilo akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom. Ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng kanyang nananabik sa kanyang pagbabalik. Kaya po, wag po tayong sumuko. Sa anuman, sa gitna po ng ating laban ng pananampalataya. Tayo po kahit po mahirap, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo kay Kristo. Sa kanyang kalooban. Amen? Tapusin po ang ating takbuhin ng may katapatan. Hindi po sa anuman po na sarili po nating sarili po nating lakas. Tayo po ay doon po sa tulong po ng ating Panginoong Espiritu Santo. Amen. Dito po tayo sa ikalawang punto na po tayo. Ang karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Dito po yan sa verse 3 ng unang Korinto, chapter 9. Balik po tayo doon sa ating pinag-aaralan. Sabi po dito, ito yung sagot. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Sabi po this chapter 4, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Dito po, pinagtatanggol po ni Pablo, kasama niya po pinagtatanggol po ang kanyang manggagawa, kasama niyang apostol, kasama niyang kapwa Kristiyano. Dito po niya pinagtatanggol ni Pablo ang karapatan niya bilang apostol, kasama ang ibang ebanghelyo na tumanggap na suporta mula sa mga mananampalataya. Ngunit po dito po, pinaliwanag po ni Pablo na hindi niya ginamit ang karapatang ito
upang hindi po maging hadlang sa Ebanghelyo. Sabi po rito, may karapatang tustusan ang mga lingkod ng Diyos. Tumanggap ng mga kabuhayan mula sa ministeryong kanilang pinaglilingkuran. Amen? Dito po sa chapter 9 ng unang Korinto, basahin po natin sa chapter 9 ng unang Korinto, verse 13. Hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Dito po sa chapter 13. Sa lumang tipan po kasi, ang pare at mga Levita ay hindi po nagtatrabaho. Sila po ay, ang kabuhayan po nila, tinutustusan sila ng iglesia sa pamamagitan po ng mga handog na inaalay po sa templo. Doon po niya mababasa yan po sa may sa Bilang chapter 18 verse 8. Sa parang po ito, pinag-utos ng Panginoon ng mga lingkod ng Diyos tulad ng mga pastor, misyonero, may mga karapatang tumanggap ng suporta upang matugunan ang kanilang pangangailangan habang naglilingkod sa Panginoon. Kaya pong may karapatan po ang lingkod ng Diyos na matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi po yung pabor, no? Kundi po ito po ay bahagi po ng pagsunod sa utos po ng ating Panginoon. Kaya po tayo po ginagamit lang po tayo na ng church po pang matustusan ang kanyang mga kamanggagawa. Amen? Dito po sa 2 Korinto, no? Bigyan tayo ng halimbawa ni Pablo kung paano po tayo pa na pagbibigay sa manggagawa ng church. Dito po sa 2 Korinto chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen? Ang Diyos ay hindi po nalulugod sa nagbibigay na napipilitan lang, kundi kusang loob ng may kagalakan. Kaya kung tayo po ay magbibigay, dapat po ay hindi napipilitan lamang, kung tayo po ay nagbibigay na hindi na pilit lang, ay wag na po tayo magbigay sapagkat po hindi po nagagalak ang ating Panginoon. Amen? May karapatan isama ang asawa. Dito po sa verse 5, balik tayo sa pinag-aaralan po natin. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid na Panginoon? Gayon din ni Pedro.
Dito po sa talatang ito, ipinagtatanggol ni Pablo yung karapatan ng mga apostol na isama ang kanilang asawa sa kanilang mga paglalakbay at paglilingkod. Ang iba kasi mga apostol noon, tulad po nila Pedro at ang mga kapatid ng Panginoon, may mga asawa kasama ang kanyang ministeryo. Ang ministeryo po, matatagpo ang ministeryo kapag kasama po natin ang ating asawa. Amen? Sa pagsuporta, sa pangunguna, sa mga kababaihan, ayan, sa pamilya, sa pagpapatibay po sa tahanan, sa lingkod ng Diyos. Ang bahagi po ng, pinapakita po ng asawa, ang bahagi po ng ministeryo, ay hindi lang po tagusunod. Amen? Kundi po, partner po yan, no, sa misyon, sa pagmiministeryo. Ngunit, si Pablo po ay hindi niya po ito ginamit kasi si Pablo ay walang asawa. Ngunit ito po ay hindi niya ginamit. Kung si Pablo po ay kung ang lingkod ng Diyos sa mga ibang apostol ay may karapatan, lalo na si Pablo. Pero hindi niya po ginawa at mas pinili po ni Pablo na hindi mag-asawa upang makapaglingkod siya ng lubos sa Panginoon. Amen po? Na wala siyang inaalala, kaya baka nakapokus po siya sa paglilingkod sa Diyos. Chapter 6, kami lang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Si Pablo ay piniling magtrabaho minsan hindi dahil sa kulang siya sa karapatan niya, kundi po ay para maging halimbawa po. Ano po? Kasi si Pablo po ay nagtrabaho siya, yung paggawaan po ng tolda, yung tent. Gawa chapter 18. Mababasa po natin yon. Basahin po natin. Gawa chapter 18, verse 3. At dahil sila'y manggagawa ng tolda tulad niya, at siya ay nakitira sa kanila, at siya ay nagtrabahong kasama nila. No? Bagaman may karapatan siyang tustusan ng iglesia sa tulong, kundi ipakita ang kanyang sakripisyo at malasakit niya sa church. Ginawa niya ito hindi dahil sa bawal po tumanggap ng tulong, kundi upang ipakita ang kanyang sakripisyo at kanyang malasakit sa church. Amen? Doon po sa pinakita rin po yan ni Pablo bilang apostol na may karapatan din sila ni Bernabe na hindi maghanap buhay para sa sarili nilang kabuhayan, kundi suportahan ng iglesia habang sila'y naglilingkod sa Diyos. Dito po, basa po sa unang Korinto, chapter 9, verse 12. Unang Korinto, chapter 9, verse 12. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginamit ang karapatan ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya po doon po, pinakita po ni Pablo na may karapatan siya na matustusan, pero pinili niyang magtrabaho. Pinili niya po magtrabaho.
Kung halimbawa po, ang isang pastor, kung pumunta yan sa ibang lugar, pumunta yan sa malayo, wala namang, kung wala namang trabaho doon na pagtatrabahuhan, paano siya mabubuhay? Paano po siya ah, paano po siya mabubuhay doon? Pero manghihina po siya. At kailangan po na may karapatan po silang tustusan ang mga lingkod ng Diyos. Dito po sa ikatlong punto, ang karapat-dapat ng manggagawa ng Diyos. Dito, balik po tayo sa ating pinag-aralan, chapter 1 Corinto, chapter 9, verse 7. Ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan? Habang naglilingkod siya, sinong tao ang nagtatanim? Sinong ang taong nagtatanim ng ubas na hindi nakikinabang sa bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Dito po, nagbigay po si Pablo ng tatlong halimbawa, ang isang sundalo, magsasaka at ang pastol. Dito po ipinapakita po na ang katwiran ng prinsipyo ng bawat nagtatrabaho ay dapat makinabang mula sa kanyang pinaghirapan. Ito po ay bahagi na po ng pagtatanggol at karapatan ng mga nangangaral sa Ebanghelyo na tumanggap ng suporta mula sa kanyang mga mananampalataya. Pero gayon pa man, hindi po ito ginamit ni Pablo. Hindi po ginamit po ni Pablo. Pinili niya itong gamitin. Bagamat may karapatan siya, pero hindi niya po ito ginawa. Pinili niyang wag itong gamit upang hindi maging hadlang sa Ebanghelyo. Ang sundalo ay na ipinadala po sa labanan. Araw-araw siya, no? Na nakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan ng kanyang bayan. Ngunit paano kung ang nagbibigay sa kanya ng pagkain ng uniforme, yung anumang kagamitan, siyempre po, mabilis po siyang mapapagod. Di ba po? Mabilis din siyang manghihina. At hindi na po siya, siyempre, hindi na siya nakakalaban. Ganon din po ang pastor. No? Manggagawa at tagapagturo ng salita ng Diyos ay para pong sundalo po. Ano po? Spiritual. Baga, naroon po siya sa laban ng spiritual. Kaya po kung wala po siyang sapat na suporta mula sa mga mananampalataya, mahirap po siyang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ganun po. Tapos sabi po ron, doon sa Timothy, chapter 5, verse 18. Kaya basahin po natin si chapter 5 verse 18 ng unang Timothy. Sapagkat sabi po ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Amen? Karapat-dapat po na bayaran po ang mga manggagawa. Mga pastor,
manggagawa. Pero, si Pablo po ay hindi niya po ginamit yan para suportahan siya, para hindi po siya pabigat sa kanya sa church. Amen? Ang magsasaka, dito po sa, ang magsasaka, yung buong araw po siya na nagbubungkal, nagtatanim, sa init ng araw, nakabilad. Tapos po, gumigising pa yan ng maaga. Tapos, pero po, dapat po, kapag po dumating yung mga anihan, dapat po, ay karapatan po talaga nila na kumain ang bunga ng kanyang itinanim. Di ba po? Kaya po ganun din po ang lingkod po ng Diyos. Sila po ay nagtatanim, no, spiritual sa kanilang puso, sa binhi ng puso ng mga tao, makatarungan lang po na makinabang po sa bunga ng kanilang ministeryo. Ang pastol, isipin mo yung ang pastol, araw-araw po yan nag-aalaga ng kanyang tupa. Binabantayan niya ito araw-araw. Pag merong nawawala, hinahanap po niya yan. Pag may nasusugatan, yan, ginagamot po niya. Amen? Ano man po ang pagod niya, sakripisyo, hindi po karapat, karapat dapat po na siya rin po ay makinabang. No? Ano pa? Sa gatas ng kawan ng kanyang inaalagaan. Amen? So, ibig sabihin po, ang mga pastor o lingkod ng Diyos na nangangalaga sa kawan ng Diyos, ng iglesia, ay may karapatang mabuhay mula sa kanilang ministeryo. Amen po? Dito po tayo sa magtatapos po sa conclusion. Ano po? Ano po yung tatlo po nating punto na ating pinag-aralan? Ang katunayan ng pagiging apostol. Ang pangalawa po, ang karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Ang pangatlo, ang karapat-dapat ng manggagawa ng Diyos. Amen? Po, bilang konklusyon ko, mga kapatid, tayo rin po ay mga halimbawa po ni Pablo. Maging tapat po tayo sa ating pagkatawag. Galang po natin at ipanalangin ang mga lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, maglingkod po tayo ng may katapatan, hindi para sa anumang ating kapakinabangan, kundi po para sa kaligtasan ng iba at sa karangalan ng ating Panginoon. Amen? So, ito po mga kapatid, ang makapangyarihan po ng salita ng Diyos. All glory to the Lord.